Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay, mayong hapon, Luzon, Visayas o Mindanao sa tanan nga nakabinator sa atong Facebook karon. Mabugnaon nga kahaponon mga ka-angel. Adlaw karon nga Lunes sa pitsa 5 sa bulan sa Setyembre, tuig 2022. Sa ngalan sa natibuk ang pwersa sa Angel Broadcasting Online streaming services. Wala pinausab mga ka-angel sa atuang mga kauban sa atuang program in charge, Angel Rose Kiachundinya, na nagsaulog kagapong adlaw sa iyang adlawng natawhan. Mabawi-bawi lang ta mga ka-angel. Sa so, nato pitos man atong paludanan karong sa atong panahon. Pohon mga ka-angel kung palaran man o galing. Okay, ato mi sa 5-star hotel mag-birthday. Karon medyo pitos-pitos yung mga ka-angel. Sabi ng pagpangisay-kisay sa mo ang pasalamat po mga ka-angel kay murag dito gyapon siya nag-birthday dito sa among bag-ong nakuha nga client ang DGS Grill House mga ka-angel. Kinsa gipanagyahan kini ni Ma'am Riza Inglaterra nasa Zone 3 Alai Manolo Fortier Bukidnon. Kanabitang crossing dia sa Alai mga ka-angel, kanabitang kanang palugsong dia pa saka din sa taas. Sa dili pa ka mo curve dia na mismo dia mga ka-angel ang ilahang resto bar nila, ang ilahang kuras, ang ilahang grill house mga ka-angel. Og do na pud sila mga kalingawan. Labi na ni ining mga kasaulugan. Sama ning birthday, party, bunyag, uguban pa ng mga okasyon. Tapos sila live band mga ka-angel. Kung imong tilawan ang ilang mga delicacy haskang lamia mga ka-angel, murag naa sa 5-star hotel, dili basta-basta ilang mga nilutuan, ay mga nagluto, mga professional nga mga culinary mga ka-angel. Panibayaw sab ngadto sa 80 ka barangay naglangkob din Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city ang Hinguog ug ang El Salvador City. Live broadcast kita mga ka-angel kung nasa kita nahimutang diri sa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Mayong pagpananaw, happy viewing sa tuang umaabot. Sa tuang kauban mga ka-angel, si Edgar Firulino, mayong hapon Angel Ryan og Angel Rose. Standby lang ko. Okay, standby ka. Ngayon pa ni Yan Ayan Philip Zia, happy birthday Papa Rusdi. Angel Rose, the program director, happy birthday to come
MTBC. MBTC di ay MTCB. MBTC, happy birthday to come and God bless. Salamat kayo yan. Sobrang mingaw so kayo yan. Mingaw kaya mo pagsaulog gahapon. Sayang daw natawhan pero isag mingaw diri apan magbabulokon gapon tungod kay mo lagi. Pero gapon dito gapon mi nagsaulog sa birthday yang adang natawhan dito sa among client nga among giadtuan ni Mama Riza Inglaterra diri sa Zone 3. Alai Manolo Fortich sa Bukidnon. Live broadcast kita diri sa Door 4, Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Ako yung tagapagbalita, Angel Patrol numero 1, Ryan Nasericol Molo. Christmas countdown, 110 days, 6 hours and 42 minutes mga ka-angel sa dili pa ang Pasko. So napatay 110 ka mga adlaw mag-prepare sa atong i-prepare para sa Pasko mga ka-angel. Labi na sab sa ato ang panimbaya, sa ato ang halangdong kapitan. Diri dito kalimtan mga ka-angel ang ato ang area of responsibility diri sa atong tablon. Kung nasa kita nag-broadcast mga ka-angel ni Honorable Barangay Chairman Billy Kidaw sa uban sa iyang mga ginsakupan nga mga kawani, nga mabtikon mga ambungan, nga mga konsihal. Si Honorable Kagawad Alan Magsayo, Honorable Kagawad Gilis Dingal, Honorable Kagawad Romeo Bacaro. Doon pa niyan yan, nanambal pa ko now, manager kay Giubo og napagaw. Malagay tungod sa panahon lagi. Ako gali kong ilong karon merong medyo naigilok-gilok sa ilong karon. Pero malagay limonsito rin kapalitan limonsito nga ininit tubig gamay. Paspas na inom sa tubig. Wala ni kining atong panahon karon. Malagay tungod lagi sa kainit sa panahon nato karon. Sayang kaayo Sir Ryan, wala ka kagabi diri sa balay. Bibo kaayo. Kayo manganta di ay ang mga anchorman o anchorwoman sa Angel Broadcasting. Ikaw ra ang wala. Mao lagi sir, tungod lagi sa mga kapitos lagi sa panahon lagi. Tungod kay mao lagi nga na doon na pa ko giatiman nga akong binuhi. Isod pud kayo biyaan akong binuhi mga ka-angel nga naginusara ni taon to. Isa sa sunod kung doon ako'y makita nga mga buatiman sa akong binuhi, posibilidad anytime makalakaw-lakaw nako. Karon disod pa kayo biyaan. Pero anyway, salamat magbalipayon gyapon. Balipahan gyapon ko tungod sa imong pagabi-abi, pagadawat sa tuang mga staff diri sa buhatan sa Angel Broadcasting uban kanimo Sir Edgar Ferolino. Kay diri ta mga ka-angel sa mga balita karong hapon na. Dili na to dugayon mga ka-angel ang mga headline sa mga balita. Sa balitang lokal. Escobar Sorrero gilusad sa Misamis Oriental ug ang PNP. Samtang sa laing balita, 5 ka mga tao sikop sa pagbaligya og piki nga gold bar og mga counterfeit money. Samtang sa laing balitang national, pag-angkat og daghang asukar dili daw kinahanglan matud pa sa unified. Samtang sa ikaduhang balitang lokal, national, sayo daw nga pagretiro ni Jimenez, personal ang hinungdan matud pa sa Comelec Chairman Garcia. Balitang international, napulong patay sa pagpanunggab sa Canada. Balitang OFW Germany nang ginahanglan og 600 ka mga nurses gikan sa nasod sa Pilipinas. Na good news kini mga ka-angel sa tanan nga mga certified nurses diya. Adto na mo sa PISO office aron mangonsulta mo. Labi na usab nga gikaasoy nga ang Germany nagkadalag 600 ka mga workers nga mga nurses mga ka-angel. Balitang sports, Iyala sulod na sa second round sa US Open Juniors. Balitang espesyal, kung doon ay mukanta mga ka-angel, kini talagsaon. Iro daw, mukanta.
Balitang showbiz, Heart Evangelista. Giang ko nga dunay giagian nga personal sa iyang kinabuhi. Mukha na mga ka-angel ang mga headlines ito nga mga balita karong hapon na standby. Kaya to sa ilabyog si Pikislawak alang sa mga dugang nga pahinomdom. Standby. Para sa iyong hotel booking, sa iyong bakasyon sa Boracay at iba't ibang destinasyon, maaring tumawag sa 0955-6485-153 o 0977-325-0481. Special offer, 6,500 per night, good for 10 packs, complete amenities, kitchen with utensils, with only cooking, only swimming, and only private beach. For 3,500 per night, good for 5 packs, complete amenities, kitchen with utensils, only cooking, only swimming, only private beach. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di ba tago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pili ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay.
Okay, welcome back mga ka-Angel diri sa itong programang Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Happy watching sa taga Barangay Alae, labi na ni Ma'am Juan Tito. Hapit na mahingpit mga ka-Angel nga client nato si Ma'am Tito. Ato pang giproseso karon mga ka-Angel ang iyahang mga dokumento. Labi na sa ato ang advertise mga ka-Angel. So, happy watching sa mga Tito family. Ilabi na ni Ma'am Juan at Tito diri sa Barangay Alae. Ato sa nga dawaton karon mga ka-Angel, nasa ubos nga bahin si Sir Edgar Ferolino. Alang sa iyang balita mga ka-Angel, usa ka squad sa mga mitahan ilang kagalingon sa otoridad dito sa Surigao. Ato sa nga dawaton ng report gikan ni Angel Edgar Ferolino. Sir Edgar, sa imong balita kamen. Maayong hapon, Angel Ryan o sa tanang mga viewers o listeners sa Angel Broadcasting sa News Patrol Afternoon Edition. Osaka squad sa NPA may surrender. May surrender ang Osaka squad sa sandatahang pang-propaganda 16 Battalion sa Guerrilla Front sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Dala ang ilang lain-laing tag-as na kalibre sa armas sa 30 Infantry Battalion sa lungsod sa Gigagit, Surigao del Norte. Ang grupo gilangkuban nila ni Tani Hukman Huban alias Alvin, Jonas Lubang Murata alias Bong, Neremi Cortez Manigo alias Udet, og Lini Mantawiran alias Glay-Glay. Ang kagutom ug ang kamingaw sa ilang pamilya ug ang walay undang nga operasyon sa 30 IB ang mga nag-unang hinungdan sa ilang pag-surrender. Malinaw gidawat ni Lieutenant Colonel Harold Hale, ang 30 IB Battalion Commander, ang mga nag-surrender. Diretso sad nga naghatag og panahon ang commander aron makauban nila ang ilang mga pamilya, samtang diproseso ang mga dokumento aron makadawat sa immediate assistance o sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa gobyerno. Gibutyag sad sa mga surrenderies ang nahimutangan sa mga armas dito sa Huwat Baboy, Barangay Hubkan, San Francisco del Norte. Kini nga balita hatod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing na mao'y naggama og tag-apod-apod sa sukang pinasarap ni Biboy. Mao lamang din gikan diri sa Cagayan de Oro City, kini si Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Mata ng Bayan, sa Angel Broadcasting Online Streaming Services reporting. Daghang salamat kanimo, Ryan. Daghang salamat Sir Edgar Ferolino. Sayang nga balita mga ka-Angel, usa ka squad sa mga mitahan sa lang kagalingon sa otoridad dito sa Surigao del Sur. Direta mga ka-Angel, sa dili pa, happy viewing kang Ma'am Juan Tito, Edgar Ferolino og Ayan Pilipzia. Direta sa lain na to nga una na to nga balita nga lokal. Oras karon mga ka-Angel, 28 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Ang Misamis Oriental Provincial Office kon more PPO milusad og joint underwater and coastal cleanup drive kon Isko Baba Soriro sa Boulevard, Barangay Poblacion 1, Villanueva, Misamis Oriental. Gipangunahan ni Police Colonel Gonzalo Bellamor Jr. Officers in Charge Provincial Staff. Kauban ang Coast Guard, Marine Environmental Protection Force, Department of Tourism, ISTIAG, Representative Regional Marine Unit, MDDRMO sa Villanueva og Villanueva Fishing Warder og Municipal Planning Development Office ang aktibidad. Ang PNP Misamis Oriental mi-initiate sa pagpahigayon og simultaneous underwater and coastal cleanup drive Escoba Soriro in relation to the kaligtasan
at kalikasan aron sa pagpasaka sa environmental awareness o consciousness sa katawhan sa Misamis Oriental sa kaimportansya sa laing-laing ecosystem isip basic life support. Sinsirong nagpasalamat si Colonel Villamor sa tanang katawhan sa ilang kinatibuk ang paghatag sa panahon paningkamot ug bisan sa ilang nga personal nga resources aron malampuson ang nasampit nga kalihukan. Oras mga ka-angel, 29 minutos na nakalabayang alas 4 sa hapon. Sikop sa mga kooperatiba sa CIDG Misamis Oriental. Kauban ang Camiguin Provincial Field Unit human gilulusad ang entrapment operation sa Tuburan 1A. Tuburan 1A, Barangay Poblacion 1, Villanueva, Misamis Oriental. Gila mga suspek sila English Serio Quijano, Yankee Juarez alias Dato. Og residente kini sa sitio Nanahon, Barangay Patpat Malitbog, Bukidnon, og si Aurelio Adanza, Yankee Aulio, Poblacion Kalaanan, Davao del Sur, 55 anyos, minyo og walay trabaho og residente sa Purok 8, Barangay San Juan, Surigao City. Pablo Rayon Yankee Matisa, Poblacion Malitbog, Bukidnon, 41 anyos, minyo, walay trabaho og residente sa sitio sa Wiki Patpat Malitbog, Bukidnon. Og si Alfredo Aliego Yankee Liabado, Poblacion Surigao del Sur, 64 minyo, mag-uuma og residente sa Purok 8, Barangay Poblacion Claveria, Misamis Oriental. Nakumpiska sa ilang posisyon ang counterfeit gold bar, tulo ka 1/2 size nga counterfeit gold bar, duha ka 1/4 size sa counterfeit gold bar og pulos nga mga buy-bust item nga 1,000 nga buy-bust money. Sa label mga ka-angel sa backpack color black unit Rusi, motorcycle color orange plate number 265 Kilo Delta Eco with ignition K, 1 unit sa Yamaha Mio 125i color pink with plate number 683 Kilo Delta Yankee. Og aduna ignition nga yabi, 50 ka mga counterfeit nga tag sa kalibo nga piso bill, 40 ka mga counterfeit nga tag 500 pesos o kada usa og duha ka cellphone. Laing police operation sa CIDG Misamis Oriental. O Camiguin kauban ang UPOL, MPS og sa mga Bangko Sentral ng Pilipinas Payment and Currency Investigation Group didto sa Farm View in Zone 3 Tabok Upol, Misamis Oriental. Dugang suspek ang nasigop nga naila si Aquilio Cabaltes Yankee Castaños alias Loloy og taga-poblasyon Hingoog City, 72 anyos. Menyog driver ug residente sa Purok 4, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang 2,000 nga buy-bust money og usa ka bandol nga budol money nga mobalor og usa ka 200,000 og counterfeit nga tag 1,000 pesos bill. Lakip ang nakumpiska nga 50 ka counterfeit bills. Lakip ang mga nakumpiska ang belt bag, bond paper o keypad cellphone. Nasayran nga ang mga nadakpan membro sa Doc Crime Group nagipanguluhan ni English Serio Quijano alias Dato alias Doc. Sila ang gahimo og mga counterfeit money og fake gold bars na nag-operate dinhi sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Cagayan de Oro City. Oras mga ka-angel, ano na kita sa 33 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Direta sa lain itong balitang nasyonal. Dili daw kinahanglan nga mag-angkat kita og daghang mga asukar sa Pilipinas. Kini ang gi-insister ni United Sugar Producers Federation kung Unified President Manuel Lamata kay nagasugod na ang sugar milling sa pipila ka bahin sa nasod. Pasabot niya nga ang mas maayo mag-angkat sa bisag katunga lang o 150,000 metric tons gikan sa gi-propose ni kani Sugar Regulatory Administration kon SRA Head Manuel Serafica nga 300,000 ka metric tons. Gisiguro ni Lamata sa publiko nga muabot sa 100,000 ka tolinada sa raw sugar ang maproduce humaan ni ining bulana. Oras 34 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon.
Personal ang hinungdan nga sayo ang pagretiro ni Comelec Director si James Jimenez. Dakip na ni ini matod kay Comelec Chairman George Garcia. Ang estado sa paglawas ni Jimenez hinungdan nag-abil kini og early o optional retirement. Matod ni Garcia nga ang retirement ni Jimenez dili makaapekto sa investigasyon sa kontrobersyal nga gikalambigitan sa organizer sa Halalan 2022 debate nga Hub Manila. Bisan wala sa matod niya nakasentro kay Jimenez ang nasambit nga investigasyon. Balitang international, dili mo boss ang napulo ka tawang namatay samtang 16 sad ang samaron sa serye nga pagpagnunggab sa duha ka komunidad sa probinsya sa Saskatchewan, Canada. Nahitabo ang pagpakatake sa lalaing lokasyon lakip ng lugar sa James Cree Nation og Weldon samtang dunay tulo napulog tulo ka mga crime scenes ang imbestigahan sa mga otoridad. Diretso sad nga gidala sa ospital ang mga samaron kung asa miapila og dugang staff ang Saskatchewan Health Authority aron moresponde sa sitwasyon. Gila mga suspects sila Damien Sanderson o Miles Sanderson nga padayon pa ang gipakita sa mga otoridad. Oras mga ka-angel, 35 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Anak-anak ini sa 600 ka mga nurses gikan sa Pilipinas ang kinahanglan nga i-hire sa Germany. Kini isa partner sa hospital o elderly care center niini. Obo sa Triple Win Project on TWP sa Germany o gobyerno sa Pilipinas matod sa ibahada niini nga nagsugod na ang midawat ang Department of Migrant Workers kon DMW sa aplikasyon gikan sa mga registered Filipino nurses nga dunay usa ka professional experience sa ospital, rehabilitation center o care institution sa private duty nurse. Nasairan nga ang nag-deploy nga mga gobyerno sa Germany sa mga nurses sa major partner hospital niini. Pipila sa mga nasampit nga nurses na promote na sa mas mataas nga posisyon samtang ang uban nagpadayon sa academic studies para sa ilang career. Oras mga ka-angel, 36 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Balitang sports, solid na sa ikaduhang round sa US Open Juniors. Si number 10 Alex Yala human gipildi si Annabelle Su sa Canada. Wala gipapurma ni Yala ang kalaban niini sa hingpit nga gitabakan sa score na 6.3, 6.0. Kini ang unang US Open Girls Tournament Junior event sa 17 anyos nga si Yala. Ang Women Tennis Association WTA World number 297. Dunay duha ka girls doubles Grand Slam titles gikan sa 2020 Australian Open ug 2021 Roland Garros. Sunod nga makalaban ini sa second round si Nenva Vargova sa Slovakia. Ato sa kadawaton karon mga ka-angel ang taho gikan sa buhatan sa pag-asa. Anaa si Ma'am John Prebaldo ang buhatan sa pag-asa. Ma'am John, maayong hapon. May nga po nasab ka natin daghang salamat ang atong lakaw sa itong panahon karong adlaw. Ang tibuok dapit sa Mindanao padayon kini makasinati sa pangaratang pagdagom. Dato na sa mga panganuron nga kalangitan inuban sa pag-akpat ang kapagulan, labi na sa panahon sa hapon ng gabi. Kung kano mga tagnado na kita sa rainfall advisory, labi na sa Misamis Oriental, adun na pinihimay nga ito na sa kasarangan nga pagbudak sa ulan. O ang Bukidnon, adun na kini moderate to heavy rain, labi na sa Malitbog, Intasugoong, Balay-Balay sa Bangasan, San Fernando, Talakag, o ang Valencia. Asit na nini ang portion sa Kalilangan, Pangantukan, o ang portion sa Kakalingan. Mga katotong latest updates, di ka na din sa buhatan sa pag-asa DUST, Malogan o Salvador City. Kini si John Prebaldo. Daghang salamat. Okay, daghang salamat, Mama John Prebaldo, ang weather specialist gikan sa buhatan sa pag-asa. Dito mga ka-angel, sa lain na itong balitang espesyal kung ang ubang breed sa iro natudloan nga mosimhot sa bomba o ang uban sa natudloan nga mosirko-sirko o maambak-ambak sa mga bangag. O ang uban po mga ka-angel, mga iro moambak sa bangag o nagbaga nga mga alambre. Sobra kini nga talagsaon nga kinaiya sa mga iro.
nga siya Basinji kini ang mga iro nga mukanta. Nagagikan sa Central Africa ang bridge sa Basinji. Talagsaon sa tanang mga iro nga Basinjio. Dili mupaghot pero makamausad nga mukanta. Giingon ang shape is larynx sa Basinji. Imbes nga mo paghot, nagpromote kini og unique nga baghot kay mukanta og lami nga paminawon. Gingon usa kini sa pinakaunang bridge sa iro sa tibuok kalibutan ang Basinhe. Na matauran sa mga tombs sa Egyptian paraos. Nakaukit ang mga Basinhe. Gigamit sa paghunting ang Basinhe kay gamay lang sila nga dunay bugaton nga 9 ka kilo. Sa mga nakalabayng tuig nawala ang popularity sa Basinji tungod sa kinaiya nga idlas og maulawon sa mga tao apan independent og dili mosunod sa training. Palitang showbiz, nag-open up ang model businesswoman nga si Heart Evangelista kalabas sa nating party sa iyang kinabuhi. Kung asa matod sa artista ang daghang migubot sa iyang hunahuna. Matod pa kay Miss Escudero, sobrang pressure og struggle ang nasinati niya karon og gusto na niya nga makita ang tinuod nga kalipay. Pero bisag ingon anaa karon matod hangtod dunay paglaom nga gisulay makita ang maayong butang. Na-realize niini sa kinabuhi dili ang kalabot sa material nga butang sama sa pinakamaayo nga shade sa lipstick og sa pinakanindot nga sinina. Dugang niya nga kinabuhi kalabot sa simple nga butang sa importante sa paglipay kaniya. Habang may buhay, may pag-asa. Matod pa ni Ida Barahan. Dili natapos mga ka-Angel ang atong magatag og balita sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa dili pa mga ka-Angel, ato sa nga paminahon ang tipik sa pamahayag gikan ni Attorney Robin Arcanoy sa iyang perspective uban usab ni Ma'am Runa Canoy. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona, atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa perspective, og presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Ang edukasyon, isa sa pinakaimportante nga isyu kanunay. Makita naman nato ang paspas kaayo nga pagtukod sa mga bag-ong mga classroom buildings sa halos tanan nga mga tunghaan nga atong magakalabyan karong mga adlaw. Makadasig kini tungod kay sa daghang mga lugar sa atong nasod kinahanglan man gyud ang dugang nga mga lawak sa atong eskwelahan pampubliko. Apan dili man lang classrooms ang kinahanglan sa atong mga kabataan. Sa atong mga kabukiran, sa atong nasod, pareho ang problema nga giatubang. Ang edukasyon dili lamang ang pagtuon sa pagbasa ug pagsulat. Lakip sa edukasyon ang pagtudlo sa bata kung unsaon paggamit sa ilang natun-an. Unsaon pagsulbad sa mga problema. Unsaon pagmugna og mga ideya nga makatabang ug makapalambo sa ilang kinabuhi. Sama sa mga imbensyon, ang pagplano sa unsay ilang mahimong negosyo o entrepreneurship. Dili lamang ang pag-ambisyon nga mahimong empleyado, kung dili ang pag-ambisyon nga sila mismo mahimong manag-iya sa ilang kaugalingon nga kalihukan nga makatabang usab sa panginabuhi sa ilang mga komunidad. Sa pagtudlo sa sakto nga mga prinsipyo, unsaon pagkaresponsable, sa pagkamatinud-anon, sa pagkamakugi, sa pagkamatinahuron, dili lang sa isig katawo, kung dili sa ato usab nga kinaiyahan. Sa pagbaton, sa pagtagad, sa atong mga kayutaan, tubig, mga tanom, o mga mananap. Ang edukasyon, dili lamang taman sa pagtuon, sa pag-ihap, kundili sa pagsabot sa siyensya,
sa kasaysayan sa atong kaagi para makasabot kita kung giunsa nato pag-abot niini nga punto sa panahon. Ang tao adunay katungod nga maedukar, bisan pa man unsa ang iyang edad ug labi na ang kabataan. Kinahanglan kini nato suportahan nga makabot nila ang ilang mga tumong sa kinabuhi. Dugay na ang atong Department of Health o DOH nagganid og impormasyon mahitungod sa kahimtang sa panlawas sa atong mga kabataan. Gikan sa 6 ka bulan hangtod sa 10 o 12 anyos ang pangidaron. Apan wala mahatagi og igong pagtagad ang panglawas sa atong mga estudyante sa mga high school. Ang kakulangon sa masustansya nga pagkaon dili lamang mahitabo sa mga gagmay nga bata. Kung ang pamilya kulang kaayo og kapasidad sa pagpakaon sa tanang miyembro niini, kini gapasabot nga bisan ang mga mas magulang ng mga bata wala gihapoy igong sustansya para matagbaw ang panglawas nung kinahanglan sa matag adlaw. Ang mga isyu nga giatubang sa atong Department of Education ug sa DOH napadaplin pag-abot sa pandemya. Tungod kay ang kaluwasan natong tanan mauna may giuna. Nailis na pud ang sistema sa edukasyon ug ang mga bata nabili na karon sa panimalay para dito trabahoon ang ilang mga module. Apan karon nga ang atong kagamhanan galihok na nga mabalik sa face-to-face ang pag-eskwela, ana pagihapon ang mga problema nga wala nila masulbad kaniadto. Ang paghimo og programa para sa sustansyado nga paniudto para sa kabataan sa mga eskwelahan, sa elementarya, ngadto sa high school, dito sa kabukiran ug sa mga rural nato nga mga komunidad, dili man siguro imposible. Og ang paghimo og programa nga adunay libre nga sakyanan nga makahatod kuha sa atong mga kabataan sa tunghaan, dili man tingali imposible. Kinahanglan mabati sa atong mga igsuon sa kabukiran ang pagtagad sa kalisod sa ilang kahimtang. Magakalimtan nato kanunay tungod kay ang makalabad sa ulo nato dinhi sa mga kalungsuran og mga syudad, sama sa traffic ug sa mga problema sa tubig ug sa basura, mauramay mo patigbabaw. Kinahanglan kita makabaton og panglantaw og simpatiya sa mga naghandom og pagtagad. Dili man kinahanglan nga limos lang ang ipaabot nato kanila. Ang kaluoy kinahanglan magdala og tabang. Tabang nga makatindog sila sa ilang kaugalingon. Kay importante kini sa kalag sa tao nga nasayod siya nga kaya niya ang iyang kinabuhi. Daghan sab ang atong mga igsuon nga hingpit na ang edad nga wala gyud makatapos og eskwela. Apan ang ilang damgo nga makakupot og diploma anaa pa sa ilang mga kasing-kasing. Ang edukasyon para sa tanan ug kini walay kinutuban sa edad ug sa panglawas. Ang garbo og kalipay nga atong mabati nga makakabot og pagtulunan ug makapauswag sa atong kinabuhi ug kahimtang dili man masukod. Dako namang gani ang kalipay sa ginikanan nga makakita sa ilang mga anak nga makatiwas sa pag-eskwela. Unsa nakaha kung kita mismo ang makakabot usab niini. Apan ang dili nato makita kung unsa ang sitwasyon sa atong estudyante dito sa kabukiran. Ang pagtuon, kinahanglan man ubanan og suporta og pagtabang sa mga ginikanan. Unsaon man pagsuporta sa atong mga ginikanan sa pagtuon sa ilang mga anak, kung sila mismo dili man mahibalo mo basa og musulat, dili makasabot sa mga leksyon nga gahaguan sa ilang mga anak, pagsabot aron makapasar. Kini tungod kay wala ang mga ginikanan mahatagi sa oportunidad sa pag-eskwela. Kini isa ka kamatuoran nga ato na lang kakalimtan. Ipatong kini sa kahago sa pag-adto sa eskwelahan, sa kagutom nga antuson tungod sa kakulangon sa pagkaon, ug masabot nato ngano nga ang atong kabataan sa bukid mas nanginahanglan sa atensyon ug tabang gikan sa kagamhanan. Ang dako nga problema sa atong Department of Education o DepEd nga mao'y gadumala sa tanang eskwelahan sa nasod, pampubliko ug pribado,
nga ang ilang panglantaw sa tanang eskwelahan parihas ra. Dili man kini tinuod. Ang panginahanglan sa kabataan nagdepende sa asa nga lugar siya nagpuyo o kung unsa ang kahimtang ditong lugara. Ang bata sa bukid dili pareho og kalisod nga gapasanon sa bata nga nagpuyo sa squatter area sa syudad. Bisan pa man kung pareho sila nga nalunod sa kawadon. Kung mas luag ug mas halayo lamang ang panlantaw sa atong kagamhanan, dali ra sabton nga ang pag-atiman sa edukasyon sa atong mga kabataan kinahanglan usab atimanon ang iyang panlawas ug kahimtang sa iyang panimalay. Sa atong mga kabukiran, ang mga bata halos modako nga walay panahon ang ginikanan mo atiman sa panginahanglan sa bata ug gugma ug pagtagad. Kay napulos naman lang siya sa pag-atiman sa kapait sa pagpangita pa lamang sa ilang kalanunon. Kung ang bata sa atong kabukiran magdaot dili sayon nga maatiman kung unsa ang ilang sakit, kalayo man kaayo ang hospital ug ang mga health center sa barangay nga sa kadaghanan maadtuhan ra sa mga nurse o health worker pila lang kaadlaw sa sulod sa isa ka semana. Mao nga sa pinulungan sa in English, in a perfect world, sa perpekto nga kalibutan, ang paghatag og atensyon sa mga estudyante kinahanglan nga holistic o paglangkob sa tibuok nga panginahanglan sa bata. Dili lamang sa unsay sulod sa utok, kundili lakip niini ang unsay sulod sa iyang tiyan o ang pagsiguro sa himsog nga panglawas. Pagkanindot unta kung ang atong DepEd, DOH ug DSWD magtinabangay sa pagsilbi sa atong mga kabataan. Unta, masabtan kini sa atong kagamhanan. Tinuod nga ang edukasyon mauman ang paingon sa pag-asenso gikan sa kalisod. Apan dumdumon pud nato nga ang kalisod maurasay mo babag sa pagkabot sa pag-asenso. Ang kalambuan sa atong nasod dapat mahilambigit sa kalambuan sa atong mga lungsuranon, labi na kadtong anaa sa halayo nga mga baryo ug mga sityo sa kabukiran. Walay rason ngano nga dili kini nato mahimo kung ang kagamhanan ug ang katawhan magtimbayayong para nga kani nga damgo sa atong mga kabataan mahimong matinuod. Sa dili pa ako mutapos, sama sa ako nang naandan niining pipila na kabulan. Tuguti ako nga magpabili na usab og pahinumdum alang sa tanan. Karon nga padulong na kita sa panahon sa ting Pasko og gakadasig na kita kay hinay-hinay na nga gabalik na sa naandan ang atong kahimtang. Dili paghihapon kita magsalig ug magsobra ang kumpiyansa kay wala pa intawon matapos ang pandemya. Bisan pa kung gakadaghan na ang nadapatan na sa bakuna. Pero bisan pa niining positibo nga balita, daghan pasab ang wala pa o dili magpabakuna. Hangtod nga dunay tawo nga wala pa maprotektahe sa bakuna, walay luwas kanato. Mao nga magsige lang gihapon kita og amping labi na karon sa panahon sa ting Pasko nga daghan na ang gasuroy-suroy. Palihog lang, bisan tinuod nga sumo na pamation. Pero kinahanglan gihapon nga magsuot sa face mask. Pirmi manghugas o kaha mag-disinfect sa atong mga kamot. Iwasan ang pagtandog o paghawid sa atong naong. O ang pinakaimportante nga magmantener gihapon kita sa social distancing o igo nga pagpalayo sa laing tao. Kung wala pa kamo nagpabakuna, tungod ba kaha kay wala pa'y oportunidad, o kaha na kamoy gamay nga kahadlok. Palihog, ayaw na ninyog dugaya pa. Establisado na kini nga kamatuuran nga ang bakuna mao ang pinakalig-on nga hinagiban sa pagpildi niining pandemya. Buhaton ta ang atong parte para nga makaabante na ang atong kinabuhi ug bisan pa man kung dili na mabalik pa sa atong naandan nga mahimo na nga normal ang kalibutan uban sa mga angay na natong ilakip sa atong inadlaw-adlaw nga kalihukan. Hinaot nga duna kitay gamay nga nakatunan gikan niini nga mga pulong
nga makakutaw sa atong panghuna-huna o panlantaw o makapaluag sa atong perspective. Inyo nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak o kaabak sa perspective o presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo, niining panahon nga mahulgaon, naghangyo kami sa imong panabang ug panalipod batok sa coronavirus disease nga nakaangkon sa daghang kinabuhi ug nakapabalaka sa tanan. Ibubuo Dios ang imong grasya sa mga taong nagtuon sa kinaiya ug hinungdan sa virus ug sa sakit. Ug nangitag paagi nga masumpo ang pagkuyanap niini sa among nasod ug sa kalibutan. Tultuli ang kamot ug pangisip sa mga ekspertong mananambal nga makatabang sila sa masakiton sa kaarang ug kaluoy. Ug giyahi ang mga gobyerno ug pribadong buhatan nga nangitag tambal ug kasulbaran sa pandemic nagbihag sa katawhan. Giampo namo kadtong natakbuyan sa sakit nga mubalik kanila ang maayong panglawas. Itugot ka namo ang grasya, pagsingkamot sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa nagkinahanglan ug hinabang. Kini among gipangamuyo sa ngalan ni Hesukristo, ang imong anak nga buhi ug nagmando uban kanimo ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Kay balik ta mga ka-Angel, diri sa itong programa ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa dili pa mga ka-Angel, ato sang paaboton ang report gikan ni sa ato nga chief of reporter si Angel Tutong Zambas sa iyang balita lalaki gidungga patay. Pero ang suspitsado mga ka-Angel nakasibat. Kay Ginoo, ano nakasibat ka ni no? Ato sang pabot-aboton ang report sa dili pa. Ato sang ibalik-balikan. Okay, wala lain nakadugang sa mga shoutout diri sa tuwag chat box. Diri ta mga ka-Angel, samtang ato pang gipaabot ang report gikan sa tuwang chief of reporters. Diri sa taas mga chat box, Edgar Ferrolino, maayong hapon mga ka-Angel. Oh, but si Ayan, basin gusto ka mo tawag yan. Okay, standby sa takaron ng mga ka-Angel kay ana karon sa pikas nga bahin. Si Angel Patrol numero 3, Chief of Reporters. Angel Tutong Samba sa iyang balita. Okay, ato nga dawato ng report mga ka-Angel na karon sa gawas nga bahin ng ato ang Chief of Reporters. Si Angel Tutong Samba sa iyang balita. Lalaki gidungga bata pero ang suspitsado way swerte nakasibat mga ka-Angel. Ato nga dawato ng report gikan ni Angel Patrol numero 3, Angel Tutong Sambas. Angel Tong sa imong balita kamen. Yes, Angel Ryan, nagpabilin pa karoon gipakita ang usa ka lalaki sa kapulisan sa Police Station 5 puntod human kini giluba ang usa ka biktima diha kini napikayo ang mga krimen sa Sinday. Barangay puntod ning syudad sa Cagayan de Oro kagabi. Naila ang mga biktima nga si Andres 58 anyos kini isa ka negosyante og residente sa Nasoy Ingararet. Samtang ang maong suspect nga naghimok mo ang krimen nga si alias Nuloy hingkod at pagidarong og residente usab sa Nasoy Ingararet.
nasairan sa wala pa ang maong krimen nagtagay-tagay kini sila ang suspect ug ang biktima diharaw sab sa panimalay sa maong suspetsado sa maong lugar apan nasairan pagkalauna sa kadlawon kung kaganina ilala lang nakita gining biktima nga nagbuyon na kini ang nakaangkon kini samad sa dilunggaban sa liog na bahin nini dituhuan nga naghimo ang pagpatay sa iya ra sa mismo kauban nini nga gingag sa elder baksinit na alias Oy kana basin sa natawid niya sila raman ang kauban sa adang pag-inom anang pagkagabi dugang po sa yan po po sa mga pamilya unang hinundan sa parang bangi sa kuha kumantin luba patay ang nasabit biktima nagkaroon anak karoon ang patay nga lawas pahimutan sa Bolyos Federal Home dayon po sa ang anhat operasyon sa trupa sa kapulisan sa Police Station 5 Puntod huban kini ni iskapo ang maong suspect sa pagpanunggab. Mga atong report kinakuha sa Police Station 5 Puntod. Ika na lang sa akong nebukanan ako si Memory Fresh Angel Tutong Tabas nag-report live si Angel News Online. Daghang salamat Angel Patrol numero 3. Angel Tutong Samba sa atong Chief of Reporters. Sayang balita usa ka lalaki gidunggab patay human ang suspetsado. Nakasibat mga ka-Angel. Oras karon mga ka-Angel alas 5 na sa hapon. Wala na ko igong oras mga ka-Angel. Magig-uban kaninyo hangtod sa sunod higayon atong panag-uban. Pinausap ka na Christmas countdown mga ka-Angel. Nakita sa 110 days, 5 hours and 56 minutes. Dere sa kahanginan sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Ako si Angel Patrol numero 1, Ryan Circle Molo, uban sab sa itong kapartner na sa Pikas Tawak. Si Angel Rose Akyatun Dinya ang atong program in charge. Manusab sa taong Chief of Reporter Angel Tutong Sambas, Jima Rayus Ubasa, Angel of Friends Lucia, o sa tanan nga mga reporters. Daghang salamat mga ka-Angel o hangtod sa sunod higayon itong panag-uban. Dalay ko ng Diyos. Standby.